Alam mo ba, Elena, minsan naisip ko kung gaano kasimple ang buhay, lalo na kapag kasama mo yung taong mahal mo. Kahit hindi naman tayo mayaman, basta magkasama tayo okay lang, lalo't may bahay na tayo. Ganyan ka na naman, Lorenzo. Parang may tinatapos kang kwento. Palagi mo namang sinasabi yan. Pero, totoo nga, masaya ako sa ganito nating sitwasyon. Meron tayong compound. At kahit tahimik at malayo sa bayan, magkakasama naman tayo. Sa isang liblib na family compound sa dulo ng barangay, nakatayo ang maliit ngunit maliwalas na bahay ni na Lorenzo at Elena. Sa kaliwa nito, halos dikit lang ang bahay ng kapatid ni Lorenzo na si Ramon. Isang lalaking tahimik, bihirang ngumiti, pero palaging nariyan kapag may kailangan. Sa araw-araw, payapa at walang problema ang buhay nila. Oh, tikman mo muna itong niluto ko. Baka kulang sa asin. Ayoko yung masira yung hapunan natin ngayong gabi. Kahit anong lasa pa yan. Siguradong masarap yan. Kasi, ikaw ang nagluto, Elena. Tsaka, mas masarap kapag sabay tayong kumakain. Hindi yung nagmamadali. Wala dapat storbo, di ba? Tuwing hapon, sabay silang nagluluto. Nagtatawanan kapag may nasusunog na bawang at nagtuturuan kung sino ang maghuhugas ng pinggan. Kapag umuulan, nakaupo sila sa may bintana. Pinagmamasdan ng patak ng ulan sa yero habang hawak ang kamay ng isa't isa. Balang araw, Elena, magkakaroon din tayo ng anak. Maririnig natin ang tawa niya sa loob ng bahay na ito. At lalong iinit ang bawat sulok, di ba? Hindi naman ako nagmamadali, Lorenzo. Oo, gusto ko yun. Gusto ko makita ka bilang ama. At gusto kong may matatawag tayong pamilya bukod sa ating dalawa. Minsan, dadaan si Ramon sa harap ng kanilang bintana. Tatango bilang pagbati. Tahimik na saksi sa masayang eksenang hindi niya kailanman kinumentuhan. Ay, magandang hapon sa inyo. Kung may kailangan kayo sabihin nyo lang, andito lang ako sa tabi. Lorenzo, kapatid, lagi kayo mag-iingat dyan, okay? Salamat, Ramon. Buti at magkalapit lang ang bahay natin. Mas panatag ang loob ko para kay Elena. Ngunit isang umaga, habang nagkakape si Lorenzo sa mesa, bigla siyang napahawak sa dibdib. Ang tasa ay nahulog, nabasag sa sahig, at kasabay noon ang pagbagsak ng kanyang katawan. Kuya Bangis. Lorenzo, ano nangyayari sa'yo? Huwag kang ganyan. Kausapin mo ko. Pakiusap. Tumingin ka sa akin. Walang sagot. Tanging bigat ng katahimikan at mabilis na tibok ng puso ni Elena ang pumulo sa bahay. Dumating ang mga kapitbahay, sumunod ang barangay tanod, at kalaunan ang doktor na umiling lamang. Pasensya na, miss. Pero natural causes ang nakita kong dahilan ng bigla niyang pagkamatay. Pero nangyayari naman to minsan. Kung gusto nyo, pwede natin siyang idaan sa autopsy muna. Sa compound, nagsimula ang bulungan. May nagsasabing malas daw ang bahay. May nagsabing may sumpa raw ang pamilya. Ngunit si Elena, bagamat wasak ang puso, ay tinanggap ang sinabi ng doktor. Ngunit nagpa-autopsy pa muna. Hindi niya alam ang gagawin. At parang yun na lamang ang natitirang matino sa mundong gumuho sa kanyang harapan. Kung yun ang sinabi ng doktor, tatanggapin ko. Kahit masakit, kailangan ko maniwala dahil parang mababaliw na ako. Pagkalipas ng libing, sinara ni Elena ang kanyang mundo. Hindi na siya masyadong lumalabas. Bihira ang magsalita at halos hindi kumakain. Ang mga kurtina ay laging nakasara at ang bahay na dati puno ng tawanan ay naging tahimik na parang libingan. Elena! Narito ko. Nagdadala ako ng mainit na sabaw. Kailangan mo kumain kahit kaunti para may lakas ka. Ano ba naman? Salamat, Ramon. Pasensya na kung hindi ako lumalabas kasi hindi ko pa talaga kaya. Araw-araw dumadalo si Ramon. May dalang pagkain, tsaa
at mga simpleng bagay na ani ay makakatulong. Tahimik lamang siya, mahinahon magsalita at tila taus-puso ang pag-aalala. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa dito. Nandito lang ako. Araw-araw kung kailangan mo ang kausap ko kasama, ha? Sa loob ng madilim na bahay, habang tinatanggap ni Elena ang mangkok ng pagkain, hindi niya alam na sa parehong compound na minsang naging saksi sa kanyang kaligayahan ay unti-unti ring naghihintay ang simula ng mas malalim at mas nakakatakot na bangungot. Nakakatakot o mapapasaya kaya siya nito? Lorenzo, ikaw ba yan? Ba't parang may yabag akong naririnig at ang hangin ang lamig? Huwag ka magtago kung nandito ka, Lorenzo. Magsalita ka naman para sa akin. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Elena na pawis na pawis. Tahimik ang buong compound, ngunit malinaw sa kanyang pandinig ang tunog ng mga yapak. Mabagal, pamilyar, eksaktong katulad ng lakad ng kanyang asawa. Hindi siya natakot. Sa halip, may kung anong init na gumapang sa kanyang dibdib. Parang may yakap na matagal niyang hinihintay. Kung panaginip man to, huwag na sana akong magising. Kahit saglit lang, gusto kitang maramdaman ulit. May aninong dumaan sa pader. Bahagya lang, ngunit sapat na para mapaupo siya sa kama. Kasunod noon ang amoy. Ang pabango ni Lorenzo. Yun ang lagi niyang suot tuwing aalis sila. Napapikit si Elena, nanginginig ang mga labi habang dumadampi sa kanyang buhok. Marahan at pamilyar. Alam kong haplos mo. Hindi ito gawa ng isip ko. Hindi ako nagkakamali, Lorenzo. Ikaw to. Bumalik ka para sa akin. Mula noon, gabi-gabi na. May mga gabing naririnig niya ang pagbukas ng pinto. May mga gabing parang may humihiga sa tabi niya. Hindi niya nakikita ng malinaw ang mukha, ngunit sapat na sa kanya ang presensya. Sa umaga, gumigising siyang may kakaibang kapayapaan kahit may bigat pa rin sa katawan. Lorenzo, salamat sa mga halik mo kagabi. Naramdaman kita hanggang sa kaloob-looban ko. Aasahan kong babalik ka ulit mamayang gabi, ha? Sa araw, palagi pa rin dumarating si Ramon. Hawak ang isang mangkok ng sabaw o tasa ng tsaa. Elena, kailangan mong uminom nito. Pampalakas yan. Hindi ka pa rin kumakain ng maayos. At buntot ka pa rin ng lungkot. Ano ba naman yan, Elena? Salamat, Ramon. Hindi ko alam kung paano ako babangon kung wala ka. Pagkatapos umilom ni Elena, magtatrabaho muna saglit at sabay tutulog na ulit. Mabigat ang mga talukap ng mata ni Elena. Parang hinihila lagi pababa ang buong katawan niya. Pinagwawalang bahala niya ito, marahil dahil na rin sa pagod at puyat. Pasensya na, Ramon. Parang lagi kasi akong antok simula nang mamatay si Lorenzo. Natural lang yan. Yan ang kailangan mo. Talagang kailangan mo magpahinga, kumain ng maayos, at huwag mong pabayaan ang sarili mo. Habang nagsasalita, napansin ni Elena ang titig ni Ramon. Hindi naman bastos, hindi hayag, ngunit kitang-kita ang mata ng pag-aalala. Parang sinusukat nito ang bawat galaw niya, bawat hinga. Ngunit mabilis din itong mawawala. Napapalitan ng maamong mukha at mahinahong boses. Tila ba ayaw niyang may mangyaring masama kay Elena. Sa gabi, muling bumabalik ang presensya ni Lorenzo. Mas malinaw, mas matapang. Lorenzo, ba't parang mas totoo ka ngayon? Hindi ka na hangin. Huwag ka nang mawawala ulit, pakiusap. May mga sandaling parang may bigat sa kama. Parang may yakap na mas mahigpit. Ngunit sa isip ni Elena, ito'y biyaya lamang. Isang regalong pinagkait sa iba. Ang dalawin ng minamahal mula sa kabilang buhay. Mahal na mahal kita, Elena. Mahal na mahal. Lorenzo, naririnig kita. Sige, pasukin mo ko. Sa labas ng kanyang silid, sa dilim ng bakuran,
Madalas nakatayo si Ramon. Tahimik na nakamasid sa bintana. Hindi siya kumikilos pero tila nagbabantay para sa kanilang kaligtasan. Mahina lang. Halos bulong. Kailangan mo lang magtiwala sa akin, Elena. Ginagawa ko ito para sa kasiyahan at seguridad mo. Ngunit hindi naman yun naririnig ni Elena. Ang alam niya lang, gabi-gabi, masaya siya na kasama niya ang kanyang asawa. Nakakausap, nahahagkan, at nararamdaman ang presensya. Lorenzo, maraming salamat. Araw-araw mo kong dinadalaw dito. Mahal na mahal kita, Elena. Yan ang tandaan mo. Hanggang siya'y makatulog at paggising, wala na siyang kasama. Lorenzo, kung andito ka ulit pakiusap, magsalita ka naman. Huwag mo kong iiwan sa katahimikan. Masyado nang malungkot ang pagkawala ng boses mo. Sa dilim ng silid, may malamig na hangin na pumasok. Ngunit ang pagdampi nito sa balat ni Elena ay hindi nakapagbigay ng ginaw, kundi init. May mga bulong na tila dumarating direkta sa kanyang tenga. Mababa, pamilyar at puno ng pangungusap na may kailangan niyang ulitin sa sarili para lang maunawaan. Ako to, Elena. Hindi ako nawala. Hindi ko kayang iwan ka. Kaya babalik at babalik ako gabi-gabi. Pangako ko sa'yo yan. Tumulo ang luha ni Elena, ngunit ang luha ay hindi lungkot kundi ginhawa. May mga gabing mararamdaman niyang halik na tila likha ng hangin. Ngunit may bigat at may lambing. Tulad ng halik na dati niyang tinatanggap bago matulog. May presensya sa kanyang tabi. May bigat sa kutsyon. May init sa kanyang leeg. At lalong-lalo sa kanyang dibdib. Hindi kailanman naging hayagan o lantad ang pangyayaring yun. Para lamang itong panaginip na may kasamang tibok ng puso na mas mabilis sa normal. Kung ito ang ibig sabihin ng pagmamahal, hindi ito nasusukat sa kamatayan. Hindi ko to tatanggihan. Kahit kailan. Kahit sabihin nilang nababaliw na ako. Bawat umaga, nagigising siyang puno ng kakaibang ningning. Tila pagod sa gabi ng romansa sa multo. Ang kanyang mga pisngi ay may kulay. Ang kanyang mga mata ay may sigla. At ang kanyang mga labi ay mahina ngunit tunay na ang ngiti. Siya mismo ang hindi makaintindi kung paano biglang bumalik ang buhay sa sarili niya. Ngunit hindi na niya hinalukay pa ang dahilan. Sa labas ng bahay, ang mga tao sa compound ay napapatingin. Hindi ito itsura ng babaeng nakalibing sa lungkot. At lalo namang hindi ito nakaligtas sa paningin ni Ramon. Elena, napapansin kong magaan yung mga lakad mo nitong mga nakarang araw, ha? Parang gumagaan ang mukha mo at mas nakakatuwa kang tingnan ngayon, ano? Siguro, kasi hindi na ako nag-iisa. Laging nagpapakita sa akin si Lorenzo gabi-gabi. Ay, kung yan ang nasa isip mo alam kong nandyan lang lagi si Lorenzo para sa iyo, no? Tama ka, Ramon. Lagi gabi-gabi nandito siya. Napansin ni Ramon ang tiyan ni Elena. Sandaling mabilis, ngunit sapat na para mapansin kung gugustuhin. Baka kailangan mo rin kumain ng mas marami. Napapansin kong tumataba ka ng kaunti. Hindi naman masama yun Malusog ka na ngayon. Isang umaga, habang nakaupo siya sa banyo, nanginginig ang kamay niya habang hawak ang maliit na bagay. May dalawang guhit. Malinaw, walang duda. Hindi! Hindi to posible. Imposible to. Hindi ako nag-iisa. Lorenzo, binigyan mo ko ng regalo. Buntis ako. Humagulhol siya ngunit hindi yun iyak ng pagkatakot. Ito iyak ng isang babaeng naniniwalang pinagpala. Anak natin to, Lorenzo. At kahit anong sabihin nila, hindi ko hahayaan kunin nila ang himalang to sa akin. Sa kanyang isip, malinaw ang sagot. Hindi ito mula sa lupa.
Hindi ito mula sa buhay na mortal. Ito'y bunga ng isang pagmamahalang patuloy na kumapit kahit nalampasan na ang huling hininga. At mula noon, tuwing gabi, higit pa sa dati ang pananabik niya sa pagdampi ng malamig na hangin at sa mapanatag na bulong ng tinig na hindi niya nakikita, ngunit buong puso niyang kinikilala bilang asawa. Lorenzo, ba't parang nahihilo na naman ako? Kanina lang maayos naman ako. Tapos, bigla na lang ako nawawala ng lakas. Parang may pumutol sa alaala ko. Parang hindi ko maalala kung paano ko napunta sa kama. Sa loob ng silid, mabigat ang hangin. Ang mga araw na dapat sana'y puno ng saya dahil sa pagdadalang tao ay unti-unting nahahaluan ng kakaibang pakiramdam. May mga umagang nagigising si Elena na parang may kulang na oras sa kanyang alaala. Isang hapon, hindi niya maalala. Isang gabi, tila naman naglaho ang kanyang memorya. Elena, natural lang yan, Elena. Nagbabago ang katawan mo kasi buntis ka. Huwag kang matakot. Ako ang kasama mo. Andito lang ako para sa'yo lagi. Ngunit may pagbabago sa tinig. Ang dating malambing na bulong ay may halong pagmamadali. Minsan, may diin na hindi niya matandaan mula sa asawang minahal niya. Kapag tinatanong niya ito, palaging may sagot na nakakapagpatahimik sa kanya. Pasensya na. Siguro, nagiging emosyonal lang ako kasi buntis. Sinasabi nila ganyan daw kapag nagdadalang tao eh. Sa araw, tuwing lalabas siya sa silid, pakiramdam niya ay may matang sumusunod sa bawat galaw niya. Isang iglap, isang sulyap, isang anino sa pader. Tila ba ang multo ng kanyang asawa ay nasa paligid lamang at hindi nawawala. O Elena, nagdala ulit ako ng tsaa. At syempre, nilagang gulay at baka. Kailangan mo to para sa bata. Huwag kang kakain ng iba. Baka makasama para sa iyo, ha? Oo, Ramon. Salamat. Hindi ko naman halos kaya ang ibang pagkain. Parang nasusuka kasi ako kapag hindi galing sa'yo. At salamat. Naniniwala ka sa akin. Kasi kung iba yan, iisipin nila baliw na ako. Ano ka naman, Elena? Ikaw pa bang hindi ko papaniwalaan? Basta lagi lang ako nandito para sa iyo at para kay Lorenzo. Tila ba pati ang panlasa ni Elena ay naapektuhan. May kakaibang lasa daw sa tsaa. Hindi mapait, hindi rin matamis. Parang may bakal na bahagyang humahalo sa dila. Minsan, napapangiwi siya, ngunit pilit nilulunok. Para bang iba ang lasa ngayon ng tsaa, no? Siguro dahil lang sa panlasa ko. Ay oo, nag-iiba talaga yan. Lalo na kapag buntis. Siguro, ibang flavor naman ang bibiling ko bukas para hindi ka maging ganyan, ano? Sa gabi, mas nagiging mabigat ang presensya. Ang mga yakap na dati parang hangin ay may bigat na ngayon. Sobra, may init, may diin. May mga sandaling nagigising siya na parang may bakas sa balat. Hindi sugat, hindi pasa, kundi pagod. Lorenzo, ba't parang iba ka ngayon? Parang mas mahigpit ka. Mas totoo. Huwag ka magagalit kung napapansin ko to. Huwag mo nang pansinin yun, Elena. Huwag mo nang pagdudahan ng sarili mo. At, syempre, yung nararamdaman mo, nandito ako para sa'yo. Ngunit may mga sandali sa dilim. Ang amoy na nararamdaman niya ay hindi na ang pabango ng asawa niya, kundi amoy ng pawis, mabigat, makalupa. Kapag nagtatangkang magbukas ng ilaw si Elena, palaging may malamig na kamay o hangin na pumipigil. Marahan ngunit mariin. Sige na, bukas na nga lang siguro. Pagod na pagod lang siguro ko ngayon. Minsan, nagising siya sa sala. Nakaupo sa silya, hawak ang tsaa na wala ng laman. Hindi niya matandaan kung paano nakarating doon. Sa mesa, may bakas ng mga pagkain na hindi niya maalala kung kinain na niya. Oh, nagising ka na rin sa wakas. Akala ko'y napagod ka masyado.
Kaya hinayaan kitang matulog dyan. Ganun ba? Hindi ko kasi maalala. Parang bigla na lang ako nawawalan ng ulirat gawa siguro ng pagbubuntis. Huwag mong isipin yan. Ay, delikado sa bata ang stress ha. Kumain ka muna. Eto ang hapunan oh. Sa bawat subo, tila ba hindi nabubusog ang kanyang katawan. Ngunit sa bawat pagod, may pangakong bumabalot sa kanya sa gabi. Isang presensya na ani ay nagmamahal. Siguro ganito talaga yung kapalit ng himala. Hindi lahat madali pero kaya ko to para sa atin, Lorenzo. Sa dilim ng bakuran, muling nakatayo si Ramon. Nakatanaw sa bintana ng silid. Hindi na siya nagtatago. Hindi na rin siya nagmamadali. Mahina lang ang boses. Huwag ka munang matakot, Elena. Konti na lang at magiging buo na ang lahat sa iyo. Sa loob, nakahiga si Elena. Pinapawi ang alinlangan sa pamamagitan ng paniniwala. Hormones lang, sabi niya sa sarili. Pagod lang, pagluluksa. Hindi niya nakikita ang mga puwang na kwento, ang mga bitak sa pagitan ng mga panaginip at realidad. At habang patuloy niyang tinatanggap ang nangyayari sa kanya, bawat yakap sa dilim, ang liwanag ng katotohanan ay lalo pang nilulubog sa anino. Hinihintay ang sandaling tuluyang magising siya, kahit maaaring huli na ang lahat. Grabe, parang gusto kong kumain ng manok. Yung mamantika. Gusto ko ng fast food. Tumayo siya mula sa kama, kumapit sa dingding at lumabas ng bahay. Unang beses niyang lumabas ng mag-isa sa loob ng maraming buwan. Hindi niya inisip ang tsaa, ang sabaw, ang pagkain, ang mga paalalang iniiwan ng kanyang brother-in-law. Basta naglakad siya palabas ng compound hanggang makarating sa maliit na fast food sa bayan. Habang kinakagat niyang balat na manok, naramdaman niyang bumalik ang sensation sa dila niya. Ang alat, ang mantika, ang init. Walang kakaibang lasa. Tila ba na-miss niya ang paglabas at ang pagkaing nabibili sa fast food chains. Ay nako, ba't ngayon lang ako lumabas? Nakakasawa na siguro nga yung luto ni Ramon. Hindi niya sinagot ang sarili. Hindi rin pinatapos ang pag-iisip. Basta't umuwi siya pagkakain. Umupo sa kama at inantay ang gabi. Inantay niya ang oras kung kailan darating ang kanyang asawa muli. Ang oras kung kailan siya sinusundo ng malamig na hangin at mga halik na hindi nakikita. Ngunit pagkagat ng dilim, iba ang nangyari. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas. Hindi tulad ng dati na parang hangin lamang. May tunog. Kahoy sa kahoy. Bisagra na umuungol. Lorenzo? Lorenzo, nandito ka na ba? Imbis na mahina at malamig na presensya, may mabigat na anino ang pumasok. May hakbang, may paghinga. Paglapit nito sa kama, may tila kumiskis na balat sa tela. Sa sandaling lumapit na ng husto ang anino, napahawak si Elena sa bibig. Si Ramon. Hubad, nakalapit sa kama, gumagapang at nakayuko. Ako ito, Elena. Mahal, huwag kang matakot. Ako ang bumabalik sa'yo gabi-gabi. Ako si Lorenzo. Akong sumasayo sa dilim. Akong tinatawag mo araw-araw. At ang boses, hindi boses ni Ramon. Boses ni Lorenzo na ginagaya. Ang mismong tono, ang mismong diin. Wag! Huwag mong gamitin ang boses niya! Huwag mong gawin to sa akin, Ramon! Subalit, lumapit pa siya lalo. Humahawak sa hangin na parabang inaabot ang pisngi ni Elena. Huwag kang mag-alala. Andito pa rin ako, Elena. Hindi kita iiwan. Sinasamahan pa nga kita gabi-gabi, hindi mo ba naalala? Hindi ka ang asawa ko! Sa sandaling yon, bumukas ang isang piraso ng alaala. Hindi hangin ang humahalik. Hindi lamig ang yumayakap. Hindi multo ang humihinga sa tabi niya. Lahat ay laman. Lahat ay bigat. Lahat ay amoy pawis at balat. Hindi! Hindi pwede!
Hindi ikaw si Lorenzo! Hindi ikaw kasawa ko! Pero, kasama mo ko. Kaya akong bumubuo sa'yo. Hindi mo ba kinain yung pinadala ko kanina? Biglang umangat ang tiyan ni Elena sa takot. Tatlo? Siya? Ang sanggol? At ang lalaking gumagapang sa akin sa dilim? Hindi siya nag-isip. Hinablot niyang unan at hinampas sa mukha ni Ramon. Napasigaw siya. Tumayo ka sa akin! Umalis ka dito! Magnanakaw! Halimaw ka! Sinubukan siyang saklutin ni Ramon, ngunit nagawa niyang itulak siya at magpumiglas. Natamaan niyang ilaw sa tabi ng kama. Bumukas ito at doon sumabog ang katotohanan. Wala siyang bakas ng multo, wala siyang lamig sa balat. Hubad na lalaki pawisan, hinihingal ang mga mata ay hindi pag-ibig, kundi pagkahibang. Huwag kang sumigaw, Elena! Huwag mo akong ipahiya. Pareho nating ginawa to gabi-gabi. Wala akong ginagawa sa'yo! Ginawan mo ko ng mali! Nilalason mo ko! Ang mga alaala ay nagsimulang umangat. Mga tasang may kakaibang lasa. Biglang nakakaantok. Nawawalang oras. Mga gabing mabibigat ang yakap. Lorenzo, patawad. Hindi ko nakita to. Hindi ko alam. Hindi ko alam na hindi ikaw yun. Sa labas, may kumalabog na pinto. May nag-ingay na aso. May hangin na tumama. Ngunit sa loob ng silid, ang pinakamalakas ay ang pagsigaw niyang puno ng galit at pagkawasak. At sa sandaling iyon, ngunit hindi pa niya alam, ang himala at sumpa ay parehong nagkaroon ng tunay na pangalan. Lason, pagnanasa at panlilinlang na nagsuot ng boses ng patay. Lorenzo, kung andito ka talaga, kung totoo ka, pakiusap. Iligtas mo ko. Huwag mo ko pabayaan yan kay Ramon. Kasabay ng kanyang sigaw, bumuhos ang ulan na parang galit ang langit. Kumidlat ng husto, sunod-sunod ang hangin at may pumasok na sobrang lamig at lakas na hangin sa silid. Hinahampas ang mga kortina, pinapagaspas ang mga papel sa mesa. Ang mga bintana ay umuugong, tila may kumakatok mula sa labas. Biglang bumagsak ang temperatura. Ang init ng gabi ay napalitan ng nakakatakot na lamig. Ang liwanag ng bombilya ay kumukurap-kurap bago tuluyang namatay. Ano ito? Anong ginagawa mo, Elena? Itigil mo yan! Hindi mo ko pwedeng iwan ngayon! Ngunit bago pa siya makalapit muli kay Elena, may isang presensyang dumaan sa pagitan nila. Hindi tao, hindi hangin, isang anyong unti-unting lumitaw sa gitna ng silid. Lorenzo! Ikaw yan! Ikaw yan, Lorenzo! Ang multo ng kanyang asawa ay malinaw na malinaw. Ang mukha ay hindi mapayapa, kundi puno ng galit at sakit. Ang mga matay tila nagliliyab at ang boses ay umalingaw-ngaw na parang galing sa ilalim ng lupa. Kapatid kita, Ramon! Pero ginawa mo to! Ang ginawa mong to'y higit pa sa kasalanang pinatay mo ko para sa pagnanasa at kasakiman! Napatras si Ramon. Nanginginig ang tuhod. Ang dating tapang ay napalitan ng purong takot. Hindi totoo yan! Ikaw ang nawala ng kusa! Akong nandito para kay Elena ngayon! Ginawa ko lang ang kailangan, ha? Sa isang iglap, nagbago ang paligid. Parang hinila ang alaala palabas ng hangin. Nakita ni Elena ang mga tagpo na hindi niya kailanman nasaksihan. Si Ramon, nagbubuhos ng malinaw na likido sa kape ni Lorenzo. Si Lorenzo, hawak ang dibdib, bumabagsak. Si Ramon, nakatingin, hindi tumulong, bagkus ay nakangiti ng bahagya. Diyos ko! Ikaw pala yun, Ramon! Ikaw ang pumatay sa asawa ko! Matagal mo na ako nilalason, Ramon! Paunti-unti hanggang bumigay ng katawan ko para wala nang hahadlang sa pagdarasa mo!
Umalingaw-ngaw ang kulog. Kasabay nito ang pag-angat ng katawan ni Ramon mula sa sahig. Walang humahaw sa kanya, ngunit ang mga bisig niya ay tila hinahatak ng di nakikitang mga kamay. Tigilan mo ito! Patawad! Patawad, kapatid ko! Ha! Ang kanyang mga braso ay pumilipit sa hindi likas na paraan. Ang kanyang sigaw ay hindi na iisang tinig. Parang libo-libong boses ang sumasabay. Bawat isa'y nag-aakusa, nanunumbat. Ito ang hatol sa mga nagkubli sa likod ng mukha ng patay. Sa huling kulog, bumagsak si Ramon sa sahig. Hindi na siya makagalaw. Ang mga matay bukas ngunit walang unawa. Ang bibig ay bumubulong ng mga salitang walang saysay. Unti-unting humupa ang bagyo. Tumahimik ang hangin at sa katahimikang iyon, bumagsak sa sahig si Elena. Umiiyak ngunit buhay. Salamat, Lorenzo. Hindi mo kami iniwan. Ngumiti ang multo. Sa unang pagkakataon, may kapayapaan. Ngunit unti-unti na siyang naglaho. Iniwan ang malamig na hangin at ang katahimikan ng katotohanan. Nanginginig, tinawagan ni Elena ang mga pulis at ambulansya. Nang imbestigahan ang bahay ni Ramon, natagpuan ang mga bote ng lason, mga reseta at mga diary. Puno ng pagsusulat tungkol sa pagkahumaling, inggit at planong pag-angkin sa asawa ng sariling kapatid. Pinatunayan ng ebidensya ang lahat. Si Lorenzo ay pinatay. Si Elena ay nilason at ginamit. At ang bangungot na nagkunwaring pag-ibig ay tuluyang nahubara ng maskara. Hindi ninyo naiintindihan. Nandito pa rin siya. Galit na galit siya sa akin kagabi-gabi. Hindi niya ako tinatantanan. Binibisita ako. Huwag niyo akong iiwan dito. Mr. Ramon, chill ka lang. Uminom ka na ba ng gamot? Sa loob ng malamig at maputing silid ng mental hospital, paulit-ulit ang mga salita ni Ramon. Nakaupo siya sa isang sulok, yakap ang sarili. Ang mga matay laging nakatingin sa kisame na para bang may nakikita roon na hindi kaya makita ng iba. Para sa korte, malinaw ang hatol. Guilty sa pagpatay at pang-aabuso. Ngunit hindi na angkop sa kulungan. Doon na siya kinulong sa sarili niyang takot, sa sarili niyang alaala. Sa kabilang dulo ng bayan, sa isang maliit ngunit maliwanag na silid ng ospital, may ibang iyak ang umalingaw-ngaw. Malakas, malinaw at puno ng buhay. Andito na ako, anak. Huwag kang matakot, kasama mo ko. Hawak ni Elena ang sanggol. Nanginginig ang kamay, hindi sa takot kundi sa bigat ng lahat ng pinagdaanan. Malusog ang bata, malakas ang iyak, at nang inilat nito ang mga mata, parang may humigop ng hangin mula sa dibdib ni Elena. Diyos ko! Ang mga mata kay Lorenzo, ang kurba ng labi, ang munting dimple sa pisngi, mga detalyeng pilit niyang iniiwasang maalala ngunit ngayon ay nasa harap na niya. Buhay na buhay. Ikaw ba talaga ang pumalik sa akin? O isa ka bang paalala ng bangungot na hindi ko na mabubura? Sa mga sumusunod na buwan, bumalik si Elena sa compound. Ngayon ay may kasamang iyak ng sanggol sa gabi at halakhak sa umaga. Ngunit kasabay ng pagbabalik niya, ang mga bulong. Ay, kamukha talaga ni Lorenzo, no? Pero, imposible naman yung mangyari di ba? Ay talaga, baka epekto lang niya ng trauma, pero sino ang ama talaga nung anak ni Elena, di ba? Mga marites, naririnig ni Elena ang lahat kahit hindi siya tinatanong. May mga gabing tinatanong din siya ng sarili. May mga gabing nagigising siyang pawis na pawis. Ang sanggol ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. At ang tanong ay paulit-ulit na kumakatok sa isip niya. Kung ikaw ay bunga ng kasamaan, paano kita mamahalin ng walang takot? At kung ikaw naman himala, paano ko haharapin ang mundo na hindi naman sila naniniwala? Ngunit tuwing tinitingnan niya ang anak, tuwing hinahawakan niya ang maliit na daliri, natatahimik ang lahat ng tanong. Hindi kasalanan na nakita niya, hindi rin sumpa,
kundi buhay. Sa mga gabing tahimik, kapag himbing na ang tulog ng bata, may mga sandaling nararamdaman ni Elena ang malamig ngunit hindi nakakatakot na presensya. Isang haplos sa balikat, isang hanging dumaraan sa kurtina. Salamat kung andito ka man o kung alaala ka na lang. Sapat na. Alam kong hindi mo kami iiwan, Lorenzo. Isang gabi nang matuto ng maglakad ang bata, nakita niya itong tumatawa sa gitna ng sala. Walang tao sa harap niya. Walang laruan. Ngunit ang bata ay humahagik-hik. Iniunat ang mga kamay na parang may kausap. Anak, anong nakikita mo dyan? Huminto ang bata. Tumingin sa kanya. Ngumiti. Ngiting kilalang kilala niya. Pagkatapos ay muling tumingin sa hangin at tumawa. Walang sagot. Walang paliwanag. At doon nagtatapos ang kwento. Hindi sa katiyakan, kundi sa pagitan ng dalawang mundo. Isang ina na patuloy nagmamahal, isang batang nabubuhay, at isang presensyang maaaring guni-guni, alaala o bantay na hindi kailanman umalis. Kung himalaman o kasalanan ang nagluwal sa bata, iisa lamang ang malinaw. Pag-ibig, kahit dumaan sa dilim, ay may kakayahang mag-iwan ng buhay at ng misteryong hindi kailanman ganap na mawawala. Wakas. At yan ang storya ni Elena at ni Lorenzo at ng manyakis na si Ramonito. Hindi lahat ng yakap sa dilim ay galing sa multo. Minsan, nakakatakot ang buhay na marunong magtago sa likod ng patay. Dahil kapag pinakain mong yung lungkot at pinikit ang mga mata sa babala, ang kasamaan dahan-dahang umuupo sa tabi mo at nagaantay hanggang hindi mo na alam kung gising ka pa ba o nilamon ka na ng bangungot. Sino nga kaya ang ama ng anak ni Elena? Ang multong si Lorenzo o ang baliw na si Ramonito? Kung nagustuhan niyo yung ating story, please comment yes. At kung may real life stories kayo na nakakatakot at gustong i-feature sa ating channel, please comment your email. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis.